Ako si Maria at ito ang aking kwento. Unti-unti nagmulat ng mga mata ni Johannes. Nakahiga siya ngayon sa isang kama na hindi niya kilala maging ang paligid noon. Pero isa lang ang nasisiguro niya. Katulad doon ng mga silid na pinaglalagyan sa kanya ni Bianca nung bata pa siya at kinuha nito. Bumalik na sa kanya lahat ng alaala niya. Marahil dahil sa paghampas sa kanya ni Bianca upang siya'y makatulog kaya't bumalik ang memories niya. Dinukot lang siya ni Bianca at gustong gawing mortal armor laban mismo sa sarili niyang pamilya. Napakayom siya ng kamao dahil sa isipin na yon. Ilang taon siyang nawalay sa pamilya. Ang huling alaala niya sa mga ito ay nung nagkagulo sa party at nagkahiwa-hiwalay sila. Pagkatapos ay si Bianca na siyang kumuha sa kanya at si Daniel na siyang magliligtas sana sa kanya. Natigilat siya na merong maalala. Daniel ang pangalan ng lalaking pinagseselosan niya kay Elvira. Daniel din ang pangalan ng batang nahuli katulad niya at nangakong babalikan siya. Hindi kaya iisa sila? Napailing sa Johannes sa isipin na yon. Sigurado siyang patay na si Daniel ng araw na yon dahil narinig niyang putok ng baril. Pero walang patunay na namatay nga ito. Maya-maya pa'y napangiti sa Johannes hanggang sa natawa siya na malakas, sabay ng pagturo ng luha niya. Naalala niya kasi ang sinabi sa kanya ni Daniel nung araw na inamin ito sa kanya ang totoo sa relasyon nila ni Elvira. Mayroon tong pahabol na sinabi pero hindi niya lang pinansin dahil wala nga siyang alam sa bagay na yon. Hindi man kita na iligtas noon, gagawin ko ngayon at kasama na ang babaeng mahal mo doon. Lalo siyang natawa at maya-maya pinahid na ang luha niya. I'm glad you're safe and alive, Daniel, sabi ni Johannes sa sarili. Si Daniel ang unang tao na nagmalasakit sa kanya at nangakong ililigtas siya. Bata pa siya noon kaya't malaking impact sa pagkatao niya ang simpleng pangako na ganun. Masaya siyang makita mula si Daniel lalo na't buhay ito. Gising ka na pala. Napalingon siya sa nagsalita at nandoon si Bianca. Naglakad to papunta sa harap ng maraming computer at tumipa sa keyboard doon. Kala ko aabutin ka pa ng ilang araw dyan eh. Walang lingaw na dagdag nito dahil hindi nagsasalita si Johannes. Nang matapos si Bianca sa pinipindot niya ay lumingon siya kay Johannes. Nawala na bang dila mo, di ka nagsasalita? Taas kilay na sabi nito. Ngunit di pa rin siya sanagot na Johannes at naglakad to papunta sa may rehas. Yes, merong rehas ang silid na kinilalagyan niya. Nag-upgrade na ngayon ang kwarto na pinaglalagyan ni Bianca ng biktima niya. Humawak si Johannes sa rehas na yun at tinignan to, habang si Bianca nagtataka sa ikinikilos ang lalaki. Napalakas bang hampas ko sa'yo? Hindi kaya nasiraan ka ng bait dahil doon. Malaking problema to. Kamot ulong sabi ni Bianca. Ilang taon nang lumipas pero ganito lang upgrade ng kulungan mo? Tanong ni Johannes at tumingin kay Bianca. Kala ko ba mayaman ka na since nasa inyo ng kayamanan ni na Elvira? Natigilan si Bianca sa sinabi ni Johannes. Ilang taon ang lumipas, ibig sabihin nakakaalala na to? Sinampay ng lalaki ang kanyang braso sa rehas at hinawakan ng kanyang baba. By the look of your face, nahulaan mo na no? And yes, tama ka. Bumalik na ang alaala ko. Muntik nang manghina si Bianca sa kanyang narinig, ngunit kailangan niyang ayusin ang sarili. Mukhang mali na ulo ang target niya para lang mahuli ang lalaki. Bumalik ulit tuloy ang alaala niya pero hindi. Ayos lang. Kahit naman bumalik ng alaala nito, alam na niyang hindi siyang tunay nitong ina. Isa pa, hawak niyang lalaki at nasa kanyang alas ngayon at hindi yan bibitawan. Tumayo siya na maayos at gumisi kay Johannes. Ano naman ngayon kung nakakaalala ka na? Wala lang yan. Mas okay pa ngayon para di na ako mahirapan kunin sa iyo ang kaalaman mula sa organization ng magulang mo. Biglang natawa na malakas sa Johannes sa sinabi ni Bianca, dahilan para mainis ang babae. Tumigil ka na. Walang nakakatawa. Meron, ikaw. Dieng sabi ng lalaki at tinignan ng diretsyo si Bianca. Nakakaawa ka, Bianca. O tama bang tawagin kitang Hailey? Shut up! Sigaw nito sa kanya na kinangisin ni Johannes. Pilit mo akong hinahabol. Samantalang ilang taon at dekada nang lumipas, malamang na nalalaman ko'y luma na. Advance na ngayon ang organization namin at wala na akong alam doon. Natigilan si Bianca sa sinabi ni Johannes at di nakasagot. Oo, sabihin na natin meron silang sinabi sa akin ng mga bagay na sa future nila magagamit. Pero anong patunay natin na ginagawa nila to ngayon? Napaisip si Bianca sa sinabi ng lalaki at maya-maya napangisi. Of course, may tauhan ako sa loob ng organization nyo.
Siyempre, naplano ko na tong lahat bago pa man masabihin. Pagkasabi ni Bianca noon, humarap siya muli sa computer at mayroong tinapa doon. Take a look at this. Nag-pop sa screen na malaki sa itaas ang mga data na plano ng organization ng pamilya niya. Natigilan si Johannes dahil yun na yun ang sinasabi sa kanya ng ama noon. Updated to kaya ibig sabihin tagumpay ang mga plano pa lang noong bata pa siya. Masaya siya dahil doon and yet nagagalit dahil hawak ni Bianca ang ganong information. See, I told you I have my ways. Kindat na sabi ni Bianca at inalis ng nasa screen. Kailangan mag-isip ni Johannes ng paraan para makatakas siya doon. Sirain ang copies na meron ng babae. Di niya hahayaan na mapasa kamay at magamit yun ni Bianca. Bago pa man makaisip ng paraan sa Johannes, merong dumating. Johannes? Johannes! Tumakbo si Patricia papunta sa gawin niya na makita siya. Kasama nito si Angelo ang kanyang ina. Gising na pala yan, sabi ni Angelo kay Bianca. Oo, and seems like bumalik na ang alaala niya. Gulat na napalingon si Angelo sa babae dahil doon. Is it a good or a bad thing? Good thing, syempre. Wala naman siya magagawa, hawak natin siya. Napangiti si Angelo sa sinabi ni Bianca na busy kakatype sa computer. Habang si Patricia naman pilit na kinukumusta sa Johannes na di naman siya sinasagot. Mas nadagdagan lang inis niya dahil nagsama-sama pa ang mga to. Shut up! Sigaw ni Johannes kay Patricia na ikinatahimik nito. Napailing-iling lang si Angelo at Bianca dahil doon at muli nang nag-usap. Mukhang wala nang balak pansinin siya ng mga to. Napatingin siya kay Patricia na papaiyak na. Bakit ganyan ka sa akin? Binigay ko naman sa iyong lahat. Hindi pa ba sapat yon, Johannes? Mahal na mahal kita. Napakunot ang noon niya dahil sa sinabi nito. Dahil doon meron siyang naisip na magandang ideya. Total, baliw na sa kanya si Patricia, gagamitin niya yon para lang makatakas siya doon. Mabuksan lang ang selda niya at makakuha ng armas, kayang-kaya niya ng labanan ng mga to ng mag-isa. Hindi siya tulad ng dating mahabagin at maawain. Actually, ibang-iba na siya. Tulad na siya ng kanyang ama at nagawa niya na ang pangako niya sa sarili, makatakas lang siya doon ay magpapalakas siya. Okay, I'm sorry kung nasigawan kita, Patricia. Yes, I do love you now. Narealize ko ngayong mahal na mahal pala kita. Mabilis na nagbagong ekspresyon ni Patricia sa sinabi ni Johannes at napangiti ng malaki. Sabi ko na nga ba, mahal mo rin ako eh. Oo, kaya pakawalan mo ako dito. Gusto mo bang makitang nakakulong ang lalaking mahal mo? Umiling ng sunod-sunod si Patricia. Dito ka lang, gagawa ako ng paraan. Gustong matawa ni Johannes sa katangahan ni Patricia. Wala hayaan niya na to since magagamit pa niyang babae. Nagawang makuha ni Patricia ang susi ng kinalalagyan ni Johannes kung kaya't malaki ang ngisi ng lalaki ngayon. Di niya akalaing magagamit niya ang babae. May katuturan din pala ang pagiging adik nito sa kanya. Dahil di pa rin napapansin ng dalawa na kayang-kaya niya nang lumabas, ay hinayaan niya na muna ang mga to. Thank you, love. Hayaan mo kapag nakatakas ako dito, mas mamahalin pa kita. Gustong masuka na Johannes sa mga sinasabi niya, lalo na't nakikita niyang reaksyon ni Patricia. Namumula ito habang di nakatingin sa kanya, in short, kinikilig. Si Elvira lang naman ang laman ng puso't isipan niya na hindi magbabago iyon. Napatingin pa sa Johannes kay Bianca at Angelo. Tila magkasundo ang dalawa pero ang totoo, ang isa ay sinasaksak na sa likuran niya. Wow! Magkasundo kayong dalawa. Natigilan ang dalawa at napatingin dito. Huwag mo nang pansinin yan, Johannes. Walang kwenta lang ang sasabihin niya. Natawa na marahan sa Johannes sa sinabi ni Bianca. Walang kwenta ha? For you it's nothing, but for Angelo it's everything. Napahinto si Bianca sa pagtipa sa keyboard dahil sa narinig mula sa lalaki. Kilala mo ba talaga si Bianca, Angelo? Alam mo ba kung anong ginagawa niya sa'yo habang nakatalikod ka? Agad na napaharap si Bianca kay Johannes at sinigawan ito. Shut up! Shut your mouth, Johannes! Halos kita ng litin ni Bianca sa pagsigaw niya na iyon. Bakit? Meron ka bang ayaw na malaman ni Angelo? Tanong nito na tila ba walang alam. Ikaw, Angelo, lubusan mo bang kilala si Bianca? Agad na tumingin si Bianca kay Angelo at hinawakan ang magkabilang kamay nito. Huwag kang maniniwala sa kanya. Puro kasinungalingan lang alam ni Johannes. Ngayon nakakaalala na siya, sigurado kung gagawin niyang lahat para lang masira tayo. Umiling si Angelo sa sinabi nito at inalis ang kamay ni Bianca. Ituloy mo. Diretsong tingin na sabi ni Angelo kay Johannes.
Ang boyfriend mo lang naman na siyang kumuha ng lahat ng pera mo sa mga Lee naman talaga ay ang siyang asawa ni Bianca. O Hailey ang totoo niyang pangalan. Ginamit ka ni Bianca at ang asawa ni Bianca para lang mukha lahat ng ari-arian ninyo. Liar! You're a liar, Johannes. Sigaw na sabi ni Bianca at lumapit kay Angelo. Hindi totoo yan. Maniwala ka sa akin, nagsisinungaling siya. Nandito na tayo, Angelo. Kung ginagamit kita, sana noon pa kita inalis sa landas ko. Maniwala ka sa akin. Di sumagot si Angelo sa sinabi ni Bianca dahil naguguluhan pa siya. You lied to me, Mommy. You said that everything was fine. Kaya naman pala wala na tayong makain dahil kinuhan lahat ng kalaguyo mo. Biglang sigaw ni Patricia sa ina na ikinatingin niya sa anak. Of course, I will lie. Paano ko sasabihin sa'yo na ang kabit ko ang siyang nanloko sa akin? I was hurt. Kung sana makontento ka na lang sana kasi kay Daddy. Nasa atin ang lahat, Mommy. Ano pa ba ang kulang sa'yo? Umiiyak na sabi ni Patricia sa ina. Wala na sa atin ang lahat, Patricia. May pera nga tayo pero di ko naman nararamdaman na mahal ako ng isang tao. Nakikita mo ba ang asawa ko ngayon? Baldado. Hindi makapagsalita. All I want is to receive love just like how you receive love from Felicity. You have a reason to leave kasi kahit ayaw sa'yo ni Johannes, nandyan sa Felicity na kahit di mo tunay na anak, anak na ang turing mo sa kanya. Natahimik ang paligid dahil sa sinabi nga ni Angelo. Umiiyak na to ngayon na hindi niya na napigilan dahil sa sobrang emosyong nararamdaman. Matagal niya na itong itinatago kaya nga palihim lang kung makipagkita siya sa kanyang boyfriend. Well, Mom, ang love na gusto mong marinig sa maling tao. Sa maling tao na niloko ka. Bakit? Ikaw rin naman ah. Pilit mong pinagsisiksikan ang sarili mo kay Johannes kahit na alam mo naman na si Elvira lang ang mahal niya at hindi ikaw. Natigilan si Patricia sa sinabi ng ina at unti-unti napadilat siya. Para na silang umiiyak na mag-ama. Dapat magkakampi sila, hindi yung nag-aaway sila ng ganon. Masyado talaga silang nadala ng kanilang damdamin. Alam nyo, mag-ina nga kayong dalawa. Napalingon sila kay Bianca nang magsalita ito. Pareho kayong tanga sa pag-ibig. Dugtong nito at napailing. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok doon na isang lalaki na kilalang kilala ni Angelo. Joshua? Mahinang tawag ni Angelo sa pangalan ng lalaki. Dahil doon agad na napalapit si Patricia sa ina, lalo na makita nilang hinalikan ng lalaki ang labi ni Bianca. Ito na ang lalaki nagsasabing mahal ka at mahal mo? Sorry, take na kasi siya at sa akin na siya. Diin nasabi ni Bianca sa huling sinabi niya. Ginagamit lang kita para mas magkaroon pa kami ng source of money. Thank you to that money, nandito tayo ngayon. Ngiting malaki na sabi ni Bianca at pinakita pa sa kanila ang paligid. Walang hiya ka? Walang hiya ka, Bianca. Niloko mo ko. Sigaw ni Angelo at susugudin pa sana niya ito pero pinigilan lamang siya ni Patricia. Huwag kang magmalinis, Angelo. Ikaw nga ang anang agaw ng asawa na may asawa. Tapos, nagkabit ka pa. Tapos, niloko niyo pa si Elvira noon para lang maikasal kay Johannes. So, sino mga walang hiya sa ating dalawa ngayon? Natigilan si Angelo sa sinabi ni Bianca. Ako ang karma mo, Angelo. Ako ang naging karma mo sa lahat ng kasamaang pinagagawa niyo noon hanggang ngayon. Tinignan ni Bianca ang mga tauhan nila na naroon at tinanguan. Bigla nilang pinaghiwalay si Angelo at Patricia. No! No, Mommy! Mommy! Nagpupumiglas si Patricia sa ina. Pinapasok na ngayon si Angelo sa isa sa rehas na naroon habang si Patricia na may papalabas na sa silid na yon. Bitawan niyo ako? Mommy! Mommy! Walang nagawa si Patricia para iligtas ang ina hanggang sa mawala ito sa silid na yon at tumahimik ang paligid. So, nasa na ba kayo? Kay Johannes, sabi ni Bianca. Samantalang si Patricia naman nagpupumiglas pa rin sa mga kumuha sa kanya. Dadalhin siya ng mga ito sa basement para doon itago. Pero nang makita niya ang liwanag mula sa pinto palabas ay buong lakad niyang itinulak ang mga ito papalayo. Nang mabitawan siya ay dalit-dalit tong tumakbo papalabas. Kailangan kong tumakas at humingi ng tulong para mailigtas si Mommy. Noong gabing sinama ni Bianca ang batang si Daniel palabas, katulad ng pangako niyang pauwiin na nito. Sa highway, dinala ni Bianca si Daniel at doon, pinapauwi na siya nito na mag-isa. Ayan, diretsahin mo lang yung daan na yan at makikita mong city, tsaka ka umuwi sa inyo.
Agad na napatingin si Daniel kay Bianca dahil sa sinabi nito. Wala po bang maghahatid sa akin pa uwi? Halos wala pong dumaraan sa sasakyan at madilim. Takot na sabi ng bata kay Bianca na ikinangisi nito. Natatakot ka ba? Pwede ka naman magstay dito at wag nang umuwi eh. Sunod-sunod na umiling si Daniel sa sinabi ni Bianca at nagsimula ng maglakad. Kahit takot siya sa madilim at walang ibang nadaan doon, ay nagtiyaga siya. Mag-iingat ka, bata? Tawang sabi ni Bianca bago to tuluyan na umalis doon. Na makita ni Daniel na wala na si Bianca, tumahimik ang paligid. Mas nilakasan na lang niya ang loob niya upang makauwi na lang. Mabuti na lang maliwanag ang buwan kaya kahit papaano, meron siyang nakikita sa daan. Matarik pa naman ang bangin sa gilid ng highway na iyon. Tila nasa isang bundok nga sila eh. Ngunit, hindi pa siya nagtatagal sa paglalakad nang mayroong para-paraan na kotse. Natuwa siya dahil maaari siyang makisabay dito at makisakay siya paalis doon. Tinara niya to at inantay na huminto sa harapan niya. Nang nasa may bintana na siya at nakitang nasa driver's seat, agad siyang napaatras dahil kilala niya ang lalaking yon. No! Mahinang sabi ni Daniel at mabilis na tumakbo papasok sa kagubatan. Na naroon, huwag mo na akong pahirapan pa, bata? Sigaw na sabi ni Joshua na siyang nakita ni Daniel na kasama ni Bianca sa pagkuha sa kanya ng isang araw. Habang tumatakbo siya, hindi maalis sa isip niyang katotohanan na niloko siya ni Bianca. Niloko siya ni Bianca at ngayon gustong ipapatay nito para wala na tong ibang ebidensya. Bakit nga ba hindi niya yun naisip? Mommy! Daddy! Sigaw niya sa kanyang isipan, ngunit walang ibang makakatulong sa kanya kundi siya lang. Nagtago siya sa isang malaking bato habang merong takip ang kanyang bibig. Daniel, alam kong nandyan ka lang? Mas lalong kinabahan si Daniel at di gumagalaw sa kanilalagyan niya. Nararamdaman ko nandito ka lang. Sunod-sunod tumutulo ang luha ni Daniel. Alam niya at ramdam niya malapit ng katapusan niya, kung kaya takot na siya. Sana pala tumakas na lang siya kasama sa Johannes. Sana pala di na lang siya naniwala kay Bianca at umalis sila doon na magkasama. Talagang nasa huli ang pagsisisi. Huli ka! Napatingin sa ibabaw niya si Daniel at nakita niya doon si Joshua, hawak ang kanyang baril. Dali-daling tumayo si Daniel at tumakbo palayo doon, habang si Joshua naman tinutok na ang baril sa batang tumatakbo at maya-maya ay binaril na ito. Yon ang putok na baril na narinig ni Bianca at Johannes ng oras na yon. Kitang-kita ni Joshua ang pagbagsak ni Daniel kung kaya nilapitan niya to. Natigilan siya na makitang bangin na pala yon kaya't napailing siya. Kahit di niya barilin ang batang yon, mamamatay din naman to sa pagkakahulog sa bangin. At doon umalis na si Joshua, dala ang balitang patay na si Daniel. Pero ang totoo hindi, dahil nakahawak si Daniel sa baging na nasa gilid ng bangin. Ang totoo hindi siya tinamaan ng bala, natisod lang siya kaya siya bumagsak. Aakala niya katapusan niya na dahil hindi niya alam bangin pala ang naroon. Mabuti na lang nakahawak siya sa baging, kundi sigurado patay na siya ngayon. Gamit ang buong lakas si Daniel ay umakyat siya sa baging. Mabuti na lang matibay yon, kung hindi, again, patay siya. Nang magawa niya makatakas sa bangin, nakahiga na lang siya sa lupa habang umiiyak, nakatingin sa buwan. Buhay pa siya, buhay na buhay. Dahil doon nagkaroon siya ng pag-asa lalo na ngayon na wala nang humahabol sa kanya. Kaya wala siyang sinay na oras at naglakad na papaalis doon. Nang hindi siya mismong nasa kalsada dumaan dahil baka makita siya ni Joshua at Bianca pero nakasunod siya sa highway. Makalipas ang 2 araw na straight na paglalakad, nakapunta siya ng city at doon na humingi ng tulong. Na makauwi siya sa kanila, na-confine pa siya sa ospital ng 3 araw dahil na rin sa traumang inabot niya sa nangyari. Hanggang naalala niya sa Johannes at sinabi sa ama na gusto niyang tulungan ng bata. Di nila alam ang apelido ng Johannes kaya hindi rin nila masabihan ang magulang nito. Pero nang makarating sila sa lugar na pinagdalhan sa kanila, ay huli na ang lahat. Lahat nila ito inabutan. Simula noon, dala ko ang konsensya sa pagkawala ng batang Johannes na nakaraan ko. Na makita ko sa Johannes, akala ko kapangalan lang. Pero nang makita ko na rin si Bianca na kasama niya at tinatawag pa tong mommy, doon ko napatunayan na siya ngayon. Masaya akong ligtas sa Johannes pero merong mali. Wala siyang maalala tungkol sa akin at sa nakaraan namin.
Sigurado ko may ginawa si Bianca para doon, kaya hindi ko inalas ang mata ko sa kanila. Napanganga ang mga to sa mahaba, ngunit maiksing kwento ni Daniel. Ngayon lang nila nalamang nawalan ng alaala sa Johannes. Tunay na napakasama na ugali ni Bianca dahil sa ginawa nito kay Daniel at Johannes noon. Grabe, hindi ko alam ang sasabihin ko. Mahinang sabi ni Brandy nang marinig ang kwento ni Daniel. Okay lang na wag niyo munang intindihan ang sinasabi ko. Ang mahalaga mailigtas natin si Johannes ngayon. Hindi siya ligtas sa kamay ni Bianca at ni Joshua. Tumango ang mga to at nagsimulang magplano sa pagliligtas kay Johannes. Malaki ang advantage na alam na ni Daniel ang kinalalagyan ng lalaki, lalo na't alam nila ang sikot-sikot ng lugar. Magagawa nilang makagalaw ng malaya at maayos. Pero bago sila umalis, merong hindi inaasahang bisita. Aray! Reklamong sabi ni Patricia na pabalang inihagis ng tauhan ni Johannes sa sahig, kung saan nandoon sina Elvira. Nagulat sila na makita si Patricia sa hideout nila. Nagsisigaw sa inyo, madam. Hinahanap kayo. Hinuli namin kaya hindi siya makakagawa ng kahit anong hindi tama. Sabi kay Elvira ng lalaki na ikinatango ni Elvira dito. Umalis na ang mga to at naiwan si Patricia doon. Bakit mo ako hinahanap? Tanong ni Elvira na siyang kinalapit ni Patricia sa paanan niya. Naalerto ang mga tao sa paligid. Agad na natutok ang baril kay Patricia. Please, help my mommy? Kinulong siya ni Bianca kasama ni Johannes. Kaya kong ituro sa inyo kung nasan sila. Basta tulungan niyo lang ako iligtas si mommy. Umiiyak na sigaw ni Patricia dito. Kahit meron silang di pagkakaintindihan ng ina niya pa rin ito. Wala na siyang ibang pamilya kundi dito. Sirenyasan ni Elvira ang mga kasamahan nila na huminto. Kaya, binaba nila ang mga nakatutok na baril dito. Kita ni Patricia ang ginawa ng babae. Alam nito ang tungkol sa pagiging mafia ni Johannes, pero di lang niya sinunod ang mga to simula noon. Alam na namin kung nasan si Johannes, kaya walang silbi ang kapalit sa pagligtas sa mommy mo. Napakarap si Patricia sa sinabi ni Elvira. Agad nag-isip na ibang paraan, ngunit wala siyang ibang maisip. Wala ka na bang ibang maisip? I can suggest if you want. Agad nagliwanag ang mata ni Patricia sa sinabi ng babae at tumango dito. Nakatali kasi sa likuran ni Patricia ang kamay niya at mahigpit iyon. Halikan mo ang paa ko at ililigtas ko ang mommy mo. Agad na napatawa sila Cara at Rachel sa sinabi ng kaibigan. Di nila akalaing ganun ang isasuggest ni Elvira. Si Patricia naman kahit labag sa loob wala siyang magagawa. Kung di niya ang kailangan iligtas ang ina ay hindi niya gagawin yun. Walang salitang unti-unting yumuko si Patricia para halikan ang paa ni Elvira. Napahinto sa pagtawa si Cara at Rachel dahil gagawin nga ito ng dalaga. Ang lahat nakatutok lang sa kanila at sa sunod na gagawin ni Patricia. Ngunit nang malapit ng bibig ni Patricia sa paa ni Elvira, agad niya yung inilis dahilan para masubsob ang mukha ni Patricia sa sahig, kaya't ang ending sahig ang nahalikan niya. Nagbago ng isip ko. Kapalit ng pagkakakulong ninyong mag-ina. Di na napigilan ng mga itong tumawa dahil sa ginawa ni Elvira. Agad na tinulungan ng tauhan ni Johannes si Patricia para umayos ng upo sa sahig. Masama ang tingin nito kay Elvira na tila papatay nito. Ayaw mo? Okay. Sa Johannes lang ililigtas namin. Mga alis na sa Elvira na magsalita si Patricia. Oo na. Magpapakulong kami basta't iligtas niyo si mommy ko. Napatingin si Elvira kay Patricia at ngumiti na malaki. Good. Madali ka naman palang kausap eh. Pagkasabi ni Elvira noon, ginulo pa niya ang buhok ni Patricia at tumayo na ng maayos. Let's go! Ililigtas pa natin si Johannes. At umalis na sila doon para puntahan kung saan tinago ni Bianca ang lalaking pinakamamahal niya. Ano kaya ang mangyayari ngayong kasalukuyang hawak pa rin at bihag ni Bianca sa Johannes? Magawa kaya siyang mailigtas ni Elvira at ng mga kaibigan nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.